Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 11. Palakad-lakad sa loob ng silid si Dylan. Malalim na nag-iisip kung gigisingin ba niya si Cathy na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Pasado na 2:00 ng hapon pero tulog pa rin to at nag-aalala na siya baka nagugutom na to. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa dining area ng hotel para magpadala ng pagkain sa kanyang presidential suite. Anumang oras darating na ang kanilang pagkain. Kaya nilapitan niya ang dalaga at mahinang tinapik ang pisngi nito. Angela, wake up. Wika nito habang patuloy na ginigising ang dalaga na agad namang nagmulat ng mga mata. Kumusta ang pakiramdam mo? I'm sorry kung ginising kita ha. Kailangan mong kumain para bumalik ang lakas mo. Nag-aalalang wika ni Dylan. Medyo okay na. Sagot nito sa binata habang tinutulungan siyang umupo at maisandal ang likod sa headboard ng kama. Dylan? Mahinang boses ni Cathy na parang may gustong sabihin. Napayuko si Cathy bago nagsalita. Naiihi kasi ako eh. Nahihiya sana siyang magsabi pero sa isip niya mas nakakahiya kung sakama siya ng binata mapaihi. Inalalayon siya ni Dylan papasok ng bathroom. Ganoon na lamang ang pumumula ng kanyang pisngi nang mapagtantong naka-t-shirt at panty lang siya. Wala siyang suot na short at ramdam na ramdam niya ang matigas na braso ni Dylan sa ibabang parte ng kanyang balakang. Kaya mo ba? Tanong ni Dylan nang nasa tapat na sila ng toilet bowl. Tumango lang si Cathy. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga katok sa pintuan. Kukunin ko lang pagkain natin. Tawagin mo lang ako pagtapos ka na. Bili ni Dylan at lumabas na ng bathroom. Tumayo ng dahan-dahan si Cathy kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pinindot niya ang flash button at sinubukang maglakad palabas ng bathroom. Nahihiya na siyang tawagin pa ang binata. Nakatuon ang kanyang pansin sa dinadaanan kaya hindi niya namalaya na nasa harapan na niya si Dylan. Are you done? Tanong ni Dylan. Agad naman siyang nag-angat ang muka. Okay na, salamat. She replied. Napasigaw si Cathy sa sobrang gulat nang biglang buhatin siya ni Dylan at pinaupo sa kama. Kinuha nito ang tray ng pagkain at inilapag sa tabi ni Cathy. Susubuan kita, sabi nito at nagsimulang pakainin siya. Kaya ko na, tanggi niya. Buong tapang na sinalubong ni Cathy ang mga nakakapasong titig ni Dylan sa tuwing sinusubuan siya nito. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib pero pilit niya itong nilalabanan. Bumaba ang mga titig nito sa kanyang dibdib. Napansin din niya wala rin pala siyang suot na bra at bakat sa kanyang suot na white t-shirt ang kanyang malulusog na dibdib. Agad niyang inabot ang unan sa kanyang tagiliran para takpan to. Napatawa ng mahina si Dylan sa naging reaksyon ni Cathy. What's funny? She asked in a bold tone. Huwag mo nang takpan. Nakita ko na lahat yan eh. Dylan said. Nag-iinit ang mukha ni Cathy sa sinabing yon ni Dylan, kaya agad siyang napayuko. Nahihiya siya sa isiping nakita na ni Dylan ang lahat-lahat sa kanya. Na mayroon nang nakakita sa mga masiselang parte ng kanyang katawan na ilang taong niyang itinago at iningatan. Busog ka na? Tanong ni Dylan sa kanya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit ang bait mo sa akin? Bakit parang iba ang pakikitungo mo sa akin simula nung unang magkita tayo? Lakas loob at sunod-sunod yung tanong sa binata. Natigilan si Dylan. Bumuntong hininga muna to bago magsalita. Kung sasabihin ko pa lahat-lahat sa'yo, maniniwala ka? Sagot ni Dylan. Kumunot ang noo ni Cathy. What do you mean? Takang tanong niya rito. Never mind, malalaman mo rin sa tamang panahon. Sabay talikod ni Dylan. Please, gusto kong malaman, ano ba talaga ang dahilan? Pagpapumilit ni Cathy. Naglakad pabalik si Dylan sa kanya. Kinulong ng dalawang kamay niya ang mukha ni Cathy. I love you, Angela. Pagtatapat ni Dylan sa kanya. Umiling si Cathy dito. It can't be. Paano mo nasasabi yan agayong kakakilala mo lang sa akin? Balak mo ba akong paglaruan? Naluluhan yung tanong kay Dylan ngunit hindi ito sumagot. Halika. Yaya ni Dylan sa kanya at inabot ang kanyang kamay pero nananatili lang siyang nakaupo at tiningnan lang ang kamay nito.
Wala na siyang nagawa nang buhatin siya nito. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Dylan. Nasa tapat sila ng isang pintuan sa loob pa rin ng presidential suite nang ibaba siya ni Dylan. Binuksan ito ang pinto gamit ang fingerprint nito. Amoy banila at malamig na hangin galing sa aircon ang sumalubong sa kanilang dalawa. "Let's go inside, Angela," Dylan said. Madilim sa loob kaya nakaramdam siya ng takot na baka may kung anong gawin si Dylan sa kanya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at nagsimula na ring manginig ang kanyang mga kamay. She bit her lower lip. Kung kaya niya lang saling maglakad mag-isa, nilisan niya na ang silid na yon. "Relax, hindi kita gagahasain sa loob. Sasagutin ko lang ang mga katanungan mo." Natatawang wika ni Dylan nang mapansin ang panginginig ng kanyang kamay. "Welcome to my library." Bulong ni Dylan sa kanya nang makapasok silang dalawa sa loob. Nakatayo si Cathy sa loob ng madilim na kwartong yun. Wala siyang maaninag kahit ano sa sobrang dilim. Dylan was behind her and he wrapped his arms around her waist and started kissing her cheeks. "Ano ba, naiinis na ako eh. Gusto kong malaman ang sagot mo, hindi yung makita tong library mo." Galit niyang singhal dito. "Clap your hands twice, Angela," utos ni Dylan. "What? Are we playing games?" Cathy asked in irritable tone. "Nope, I said clap your hand twice." Madiin na wika ni Dylan. Cathy clapped twice and the lights turned on. Tumambad sa harapan ni Cathy ang portrait painting na nakasabit sa wall ng library ni Dylan. Kamukhang kamukha niya to. Hindi siya pwedeng magkamali. Siya ang babaeng nasa painting. "Bakit kami ganito? I hired a professional sketch artist. Simula nang mapanaginipan kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Hinahanap-hanap ka ng puso't isip ko. Minahal kita kahit pa hindi ako sigurado kung totoo ka ba o hanggang panaginip ka lang." Malamlam ang mga mata nito ang nagsasalita. Hindi makapagsalita si Cathy nang malaman ang totoo. Their eyes met and Dylan hugged her tight. Mga yakap na parang ayaw silang pakawalan. "I love you, Angela," Dylan whispered in husky voice. Hinamplos ni Dylan ang mukha ni Cathy at hindi nito napigilan ng sariling angkinin ang mga labi niya. He kissed aggressively, passionately, deep and full of love. Walang ginawang pagtutol si Cathy, bagkus tumugon siya sa mga halik ni Dylan. Naramdaman niya ang pag-angat ng katawan niya. Binuhat siya ni Dylan palabas ng library at inihiga sa kama. Nakapatong sa kanya si Dylan at pinagsasawaan ang kanyang mga labi na halos malagutan na siya ng hininga sa paraan ng paghalik nito. "I'm sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko," Dylan said as their lips parted. "Damn! Distorbo! Mahina nitong mura bago tumayo." He kissed Cathy's forehead and said, "Saglit lang to ah." At kumindat pa to. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 12. "Shall we continue, baby?" Tanong ni Dylan sa kanya sabay kindat at umupo sa kanyang tabi. Namula ang mga pisngi niya sa sobrang hiya at hindi makatingin ng diretso kay Dylan. Gusto niyang pektosan ang sarili na hindi niya maintindihan. Bakit hindi ako nandidiri sa lawoy niya? Bakit sarap na sarap ako? Am I in love with him? Tanong niya sa sarili na hindi niya rin alam ang kasagutan. "You're blushing." "Nagbibiro lang naman ako eh." Nakangising wika ni Dylan. "By the way, si Ate Samantang tumawag. Pinapaalam niya lang sa'yo na hindi na raw nakita ang phone mo. Nakita niya raw ito na nahulog sa pagtalon mo sa jet ski kanina kaya pinahanap niya. Kaso hindi nila nakita." Ha? Oh my God. Paano ka na marireceive ang mga important emails ko? Mga update information sa school? Nag-aalalang wika ni Cathy at isinubsob ang mukha sa dalawang palad. "School? Nag-aaral ka pa?" Tanong ni Dylan. "I'm a public school teacher," sagot niya. "Really? I'm so impressed of you." Wika nito na kitang-kita sa mata ang paghanga. Rumihistro sa mukha ni Cathy ang labis ng pag-alala at hindi mapakali. Oo nga, wala pang pasukan ngayon pero hindi imposible na magkaroon siya ng important emails galing sa school kung saan siya nagtuturo. Nasa isang isla siya at wala siyang mabibilhan ng cellphone. "Bakit ang lalim ng iniisip mo? Dahil ba sa phone mo?" Nag-aalalang tanong ni Dylan. "You can use my laptop. Tomorrow papalitan ko na lang ng bago ang phone mo. Huwag ka na may stress." "Huwag mo na akong bigyan ng phone. Bibili na lang ako pagbalik ko ng Maynila. Kakapalan ko na lang ang mukha ko.
Makikigamit na lang ako ng laptop mo para makapag-check ng emails ko. Pakiusap niya kay Dylan. No problem, baby. Wait me here. Kukunin ko lang. Sabay tungo sa kanyang library. Tiningnan niya si Dylan na naglalakad papasok ng kanyang library. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may lalaki siyang nakasama sa iisang kwarto. Pilit niya magturuan ng sarili na layuan at iwasan ito, pero isang araw niya lang iyon nagawa dahil sa nangyari. Sa tuwing naaalala niya ang mapusok na pag-angkin ni Dylan sa mga labi niya, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Ang binata ang kauna-unahang umangkin sa kanyang mga labi at hindi niya maitatanggi sa sarili na hinahanap niya to. Alam niya sa sarili na madali lang mahulog ang loob ng kahit sinong babae kay Dylan. At kung isa na siya doon, bahala na. Basta iingatan niya ang kanyang pagkababae na hindi niya to makukuha kahit pa nakita na nito ang lahat-lahat sa kanya. Natatakot pa rin siya sa isiping baka pinaglalaroan lang siya ng binata. Here, ani ni Dylan sabay abot sa kanya ng laptop nito. Salamat. Tugon niya dito at nagbigay ng matamis na ngiti. Iwan muna kita dito ha. Pupuntahan ko lang mga kaibigan ko sa baba. Babalik din ako kaagad. Paalam ni Dylan sa kanya at siniil siya nito ng halik sa kanyang labi. Naiiwang mag-isa si Cathy at nagsimulang mag-check ng kanyang emails at hindi nga siya nagkamali. Nakatanggap siya ng email na magkakaroon sila ng emergency meeting sa school dahil sa school funds sa tinakbo ng kanilang co-teacher. Gaganapin ito sa Biyernes at Lunes pala ngayong araw. Nag-isip nagmalalim si Cathy kung paano siya makakabalik ng Maynila. Isang oras pa ang layo ng Isla Monteverde sa pinakamalapit na port at yati lang ang pwedeng sakyan niya para marating yun. Nahihiya na siyang magpahatid sa yati ni Dylan, lalo na't mag-isa lang siya at isa pa, hindi naman siya empleyado nito para magkaroon siya ng special treatment sa binata. Sunod-sunod na ang mga tulong na ibinigay ni Dylan sa kanya. Baka isipin nitong inaabuso na niya to. Malaking utang na loob na kung tutuusin ang pagligtas ni Dylan sa buhay niya. Nahihiya din siyang ayain si Trixie na samahan na lang siyang umuwi dahil nakikita niyang nag-e-enjoy dito ang kaibigan. Binabalak niyang Huwebes na lang bumalik ng Maynila. Kailangan niyang maka-attend ng kanilang meeting. Ayaw niyang maging irresponsible sa piniling propesyon. 7:00 na ng gabi pero hindi pa bumabalik si Dylan. Nawala ng panginginig ng kanyang tuhod, kaya sinubukan niyang maglakad ng dahan-dahan, paikot sa buong silid. Dinala siya ng mapaa sa living room at natuon ang pansin sa isang picture frame na may picture ni Dylan. Sana kung ano man tong nararamdaman ko sa'yo, sana maiiwan na lang dito lahat sa isla. Sana pagbalik ko ng Maynila, makalimutan na kita. Sana pagbalik ko ng Maynila, makalimutan na kita. Mahina niyang sambit. Hey, why are you crying, baby? Sabay yakap ni Dylan sa kanya. Nilapag niya ang picture frame at sinimulang punasan ang mga luhang hindi niya namalayan na umagos sa kanyang pisngi. Umiling lang siya dito at napasubsob sa dibdib ng binata. That's it. Nagdala na ako ng dinner natin dito. Tsaka dumaan ako kay Trixie para kumuha ng mga damit mo. I'm sorry kung natagalan ako. Paliwanag ni Dylan. Nagsimula silang kumain at nanatiling walang kibo si Cathy. Naboard ka ba dito habang wala ako? Tanong ni Dylan. Hindi naman, tipid niyang tugon. Habang kumakain, panay ang kwento ni Dylan at nakikinig naman siyang mabuti. Nalaman niyang babalik ng Maynila ang mga kaibigan ni Dylan bukas ng tanghali, maliban kay Leia. Kaya napag-isipan niyang bukas na lang siya babalik ng Maynila, pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Nakarobe lang siyang lumabas ng bathroom at kakatapos niya lang mag-hotbath. Medyo natagalan siya sa loob dahil sa kakaisip kung sasama na lang siya sa mga kaibigan ni Dylan kinabukasan. Laking gulat niya nang makita ang binata. Nakasuot na to ng white v-neck shirt at naka-white boxer short at katatapos ng maligo. Saan kaya siya naligo? Nainip kaya siya kakaantay sa akin? Tanong sa isip ni Cathy. Are you done using my laptop? Tanong sa kanya ni Dylan. Tapos na? Thank you. Nauutal niyang sagot. Nakaupo si Dylan habang nakasandal sa headboard ng kama. Busy ito sa pagtitype sa kanyang laptop. Dahan-dahan siyang lumapit at nag-angat naman to ng mukha. Inaanto ka na? Tanong nito. Umiling siya. May na-receive kasi akong email na may emergency meeting kami sa Friday, kaya balak kong umalis na lang bukas.
Makikisabay na lang ako sa mga kaibigan mo sakay ng yate papuntang port. Uwi ka niya habang nakatingin kay Dylan. They will use my private chopper back to Manila. It can only accommodate 4 passengers, including the pilot, kaya hindi ka makakasama bukas. He said, I'm sorry, akala ko kasi yateng sasakyan nila. Higing pa umanhin niya rito at napayuko. Napansin niya ang pag-iba ng mood ni Dylan, kaya hindi na siya nagsalita. She bit her lower lip at humiga na lang sa tabi nito at tumalikod. Inilapag naman nito ang kanyang laptop sa bedside table nito at humiga sa kanyang tabi. Niyakap siya nito at hinalikan sa buhok. If your meeting is on Friday, then you can go back to Manila on Thursday. Ako nang bahala. Matulog ka na. He whispered. Hinarap niya to. Thank you. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang sakupin ni Dylan ang kanyang mga labi. Pumatong si Dylan sa kanya at nagsimulang bumaba ang mga halik nito sa kanyang leeg. Dylan? Ugol niya at napapasabunot na siya sa buhok ng binata. Pero tumigil to sa ginagawa at tinitigan siya. Sana wag mo akong kalimutan pagbalik mo ng Maynila. I love you, Angela. Good night, he said at ipinatong nito ang braso sa kanyang bewang.